kaysa dalawang Pilipino tungkol sa alinmang bagay. Senyor Presidente, walang pupuntahan ito. Habang nagtatalo tayo dito, lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lamang sila kahit ikamatay ng karamihan sa atin. Mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamay natin ang Intramuros. Hawak na natin mga karating bayan! Meron tayong 40,000 katao! 1,000 lamang ang mga Amerikano. Madali natin silang mapapatalsik sa bayan ito! Ay, padala ko na si Arguelles at Buen Camino para makipag-uusap ng kapayapaan kay General Otis. Pinaglalaroan lang nila tayo. Ang balita ay may paparating pang 7,000 sundalo na magpapalakas sa kanilang puwersa. Sir, Tingnan nyo, tama si General Luna. Kailangan na tayong kumilos. Kaaway din ng Espanya ang Amerika. Ang kaaway ng aking mga kaaway, tuturing kong kaibigan. Inalaban ng Amerika ang Espanya sa Cuba. Sinakop ba nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan pa nila ang mga Cubano na sipain ng Espanyol. Wala tayong dapat ikatakot. At pagbigyan naman natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Un maricon. muy bien, señor Paterno. Walang umiiral na mag-isa, Joven. Lahat ng mga nauna sa atin, inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Kung Espanya talaga ang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pumasok sa Intramuros? Sang-ayon ako kay Senyor Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na nandito tayo ngayon mga nakaupo, nandun sana tayo sa labas nangangalap ng armas. Humuhukay ng trinsyera, tinuturuan ng ating mga kababayan para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano! Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito! Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Pendehadas! Sa ngayon ay kakampi natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Gagawin ng Amerika ang lahat. Maunahan lamang niya ang ibang mga bansa na may pagnanasa sa Pilipinas. Get ready. We'll begin in an hour. Hintayin na lang nating matapos ang Treaty of Paris. May delegado ba tayo sa Paris? O kahit tagapagbasid man lamang. Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig na isang puta! Sabihin mo sa ating mga kababayan na hindi nakakamit ang kalayaan sa pag-aaruga sa kanilang mga mahal sa buhay. Kailangan nilang magbayad. Ano pong kabayaran? Dugo at pawis. Kailangan nilang tumalon sa kawalan. Senyor Presidente, ipagpaumanhin po ninyo ang pagtataas ko ng boses. Aaminin ko na may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama maghintay, ngunit hindi rin masama kung palalakasin ni General Luna
ang ating puwersa militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan. Ngunit pagandaan natin ang digmaan. Welcome to Manila, man. She's ours. Take a rest. Man, look alert. I said halt! Mga Ginoo, pinaputukan ng mga Amerikano ang ating mga tauhan sa Santa Mesa. Nilusob na rin nila ang San Juan, Paco at Pandacan, at iba pang karatig bayan. May kasunduan na rin sila sa mga Espanyol sa loob ng Intramuros. Camino, Arguelles, bumagsak na ang Maynila. Nasa kamay na ng mga Amerikano ang lungsod. General Luna, ikaw na ang bahala. Sa mga kamay mo na ang labanan. Paano akong lalaban? Kakagating ko sila? Matutulungan ba ako ng mga makabayan na katulad nila? Vamonos! El Camino, paano nangyari ito? Ano gagawa natin? Hindi natin sila kinangusap noong una, Maman. Isang malaking karangalan ng ipaglaban ng ating inang bayan pag tayo magdadalawang isip. Adelante, compatriotas. Ang magtagumpay o mamatay